Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 901. Aye, Junior Brother Ye, bakit ka nandito? What a coincidence. Nang makita ni Li Teng si Ye Zuan, lumapit siya sa kanya na may masamang ekspresyon. Senior Kuya Li, bakit ka nandito? Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Ye Zuan. Hehe, dadaan lang ako. Hindi ko ini-expect na nandito si Junior Brother Ye. Bakit hindi tayo magsabay? Ngumisi si Li Teng. Oo naman. Sumang-ayon si Ye Zuan nang walang pag-aalinlangan. Hindi inaasahan ni Li Teng na papayag si Ye Zuan dahil lagi niyang iniisip na iiwasan siya ni Ye Zuan. Noong naghiwalay sila kanina, natakot siya na si Ye Zuan ay lumapit kay Wang Gang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ginawa ni Ye Zuan. Kung iyon ang kaso, ito ay ganap na angkop sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Li Teng. Tumingin sa kanya si Ye Zuan at sinabing, Senior Brother Li, dumiretso tayo sa punto. Gusto mong ipaghiganti ang iyong nakababatang kapatid, si Li Tao, tama. Hindi inaasahan ni Li Teng na si Ye Zuan ay diretso sa punto at ibinuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, ngunit kung sakali, ngumiti siya at sinabing, paano nangyari iyon? Si Li Tao ay walang kakayahan at pinatay ng iyong katulong na babae. Ito ay isang ganap na hindi pagkakaunawaan. Bakit ako haharap kay Junior Brother Ye? Nang marinig ang kanyang mga salita, natural na hindi pinili ni Ye Zuan na maniwala sa kanya. Ngumisi lang siya, Senior Brother Li, pupunta ka ba ngayon para tambangan ako? Nang inig ang katawan ni Li Teng nang marinig niya ito. Sa katunayan, gusto niyang palihim na atakehin si Ye Zuan at patayin siya sa isang welga. Si Ye Zuan ay nasa early stage 7th Supreme level lamang noon, ngunit pagkatapos ng labanan sa City Lord ng Celestial Ocean City, biglang nakapasok si Ye Zuan sa mid-stage na 7th Supreme level. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Wala siyang kumpiyansa na patayin si Ye Zuan sa isang welga. Kung may mga tao sa paligid, malantad siya. Nang hindi hinintay na magsalita si Li Teng, direktang umatake si Ye Zuan. Dahil naibuhos na nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan, ano pa ang hinihintay niya? Nasusunog na mata, umirap si Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Li Teng ang matinding kirot sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, siya ay nilinang ang isang paraan ng paglilinang ng kaisipan at lumalaban sa mga pag-atake sa isip. Junior Brother Ye, you dare to attack me. You're courting death. Sa huli, kumilos pa rin si Li Teng na parang isang masamang kontrabida. Matapos magpakawala ng malakas na dagandong, tiniis niya ang sakit at naglunsad ng pag-atake kay Ye Zuan. Ang 75% layunin ng espada ay maaaring masugitan man lang si Ye Zuan, ngunit hindi madaling mahuhulog si Ye Zuan dito. Halika, tingnan ko ang iyong lakas. Sumigaw din si Ye Zuan at nagsimulang makipag-away kay Li Teng. Sa mga tuntunin ng kaharian, si Li Teng ay isang antas na mas mataas kaysa kay Ye Zuan. Sa mga tuntunin ng layunin ng espada, si Li Teng ay kalahating antas din na mas mataas kaysa kay Ye Zuan. Gayunpaman, ang Sovereign Golden Body ni Ye Zuan ay hindi mas mahina kaysa kay Li Teng. Matapos mag-mutate ng 2 beses ang Beast God Bloodline, 7 beses na na-upgrade ang kanyang liksi, na maaaring tumaas ng 70% ang bilis ni Ye Zuan. Malayo ito sa maaaring abutin ni Li Teng. Matapos makita ang mabilis na pagsabog ni Ye Zuan, sa wakas ay naunawaan ni Li Teng kung bakit hindi natatakot si Ye Zuan sa kanya. Lumalabas na si Ye Zuan ay nagpapanggap na mahina. Paano kung mabilis ka? Mamamatay ka ngayon. Sigaw ni Li Teng sa kanyang puso. Bigla siyang nagpatawag ng mahabang espada. Sa sumunod na sandali, kusang lumipad ang mahabang espada. Good boy, alam kong may trump card. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Ang Burning Sun Palace at ang Yin Palace ay nakipaglaban sa napakaraming taon kung kaya't maraming 8th Tribulation Supremes ang bumagsak. Sa makatuwid, ang Burning Sun Palace ay nagkaroon ng maraming ilusyon ng mga pormasayon, pag-atake sa isip, at maging ang mga paraan upang makontrol ang mga lumilipad na espada. Bilang disipulo ng isang elder, paanong hindi malalaman ni Li Teng? Gayunpaman, hindi natakot si Ye Zuan.
Dahil alam din niya kung paano gawin ito. Flying Sword, Go! Nagpatawag si Ye Zuan ng lumilipad na espada at inatake si Li Teng. Anong biro? Ang kanyang doppelganger ay matagumpay na nakalusot sa Yin Palace. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa panloob na sekta ng palasyo ng Yin, hindi magiging problema para sa kanya na matutunan ang paraan upang makontrol ang mga lumilipad na espada. Sa isang iglap, nagkadikit ang dalawang lumilipad na espada. Hlang! 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 Umalangaw-ngaw ang tunog ng dalawang lumilipad na espada. Nang makita ni Li Teng ang lumilipad na espada ni Ye Zuan, nagulat si Ye Zuan. Sinabi niya, paano ito posible? Hindi ba't naging disipulo ka lang ni Elder Han Ming? Hindi nag-abala si Ye Zuan na sagutin ang tanong na ito. Sinabi ito ni Li Teng dahil nagulat siya. Ang paraan upang kontrolin ang mga lumilipad na espada ay maaaring makuha sa pamamagitan ng maraming channel, tulad ng mga auction house. Sa makatuwid, ang taong gumamit ng mga lumilipad na espada ay hindi kinakailangang miyembro ng Yin Palace. Ang puwang ay agad na napantayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Ye Zuan. Sa tingin mo isa lang ba ang lumilipad na espada ko? Napakawalang muwang mo. Ngumisi si Ye Zuan at naglabas ng dalawa pang lumilipad na espada. 3. Natutunan lang ito ni Li Teng, ngunit si Ye Zuan, na may sistema ng paglamon, ay kailangan lamang ng pag-iisip upang malaman ito. Direktang inatake ng tatlong lumilipad na espada si Li Teng. Imposible ito. Hindi napigilan ni Li Teng na sumigaw ng malakas. Kahit na ang mga elite na disipulo ng Yin Palace ay nakakakontrol lamang ng dalawang lumilipad na espada. Gayunpaman, kayang kontrolin ni Ye Zuan ang tatlong lumilipad na espada ng sabay-sabay. Paano ito naging posible? Sa pagtingin sa walang kaluluwang ekspresyon ni Li Teng, labis itong ikinatuwa ni Ye Zuan. Gusto niyang makita ang ganitong uri ng ekspresyon. Kung hindi, diretsyong itinapon niya ang tatlong lumilipad na espada mula sa simula. Bakit kailangan niyang hatiin sila ng 2 beses? Senior Brother Lee, may intensyon ka nang patayin ako. Kung hindi ka mamatay, marami akong problema sa Burning Sun Hall sa hinaharap. Kaya't, mangyaring pumunta sa iyong paraan. Ang malamig na boses ni Ye Zuan ay nahulog sa tainga ni Li Teng. Ang taong pumatay sa nakababatang kapatid ni Li Teng, si Li Tao, ay hindi si Ye Zuan, kundi si Luo Luo. Hindi natatakot si Ye Zuan na makatagpo si Li Teng ng problema sa kanya, ngunit natakot siya na sasalakayin ni Li Teng si Luo Luo. Sa puso ni Ye Zuan, si Luo Luo ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung may manggahas na hawakan si Luo Luo, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Kung may dapat sisihin, sisihin ang malas ni Li Tao. Sa paglitaw ng tatlong lumilipad na espada, ang kalamangan ni Li Tao ay agad na nawala. Agad siyang pinigilan ni Ye Zuan at ng tatlong lumilipad na espada. Hindi siya makalaban. Matagal nang hindi lumaban si Ye Zuan hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Tanging ang gayong labanan lamang ang makakapagpabuti sa kanyang layunin sa espada. Bagamat mayroon siyang isang set ng sword intent projection, aabutin siya ng kahit 1 buwan para maunawaan ito ng dahan-dahan. Sa makatuwid, gusto niyang gamitin si Li Teng para pagbutihin ang kanyang layunin sa espada. Sa Burning Sun Hall, maraming mga henyo na nakaintindi ng sword intent noong sila ay half-step supremes. Gayunpaman, walang sino man ang nakaintindi sa layunin ng espada noong sila ay nasa Void God Realm. Ding! 70% sword intent has transformed. Ang kasalukuyang level ay 75% sword intent. Matapos maglaban ng daan-daang round sina Ye Zuan at Li Teng, sa wakas ay nakarinig si Ye Zuan ng tunog ng notification. 75% layunin ng espada, katulad ni Li Teng. Bago pa ito maintindihan ni Ye Zuan, si Li Teng ay nabugbog na sa puntong hindi na siya makalaban. Puno ng dugo ang katawan niya. Ngayong naunawaan na ni Ye Zuan ang 75% layunin ng espada, tiyak na mamamatay si Li Teng kung siya ay tamaan ng kanyang pag-atake. Junior Kuya Ye, huwag. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag mo akong patayin. Si Li Teng ay nagsimulang humingi ng awa. Noon pa man ay iniisip ni Ye Zuan na si Li Teng ay isang taong may gulugod. Hindi niya inaasahan na masusupol siya sa harap ng kamatayan. Gayunpaman, hindi siya magiging komportable kung hindi mamatay si Li Teng. Pagkatapos ng lahat,
hindi niya alam kung kailan sasalakayin ni Li Teng si Luoluo. Kabanata 902. Senior Brother Li, magsasalita pa sana si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Nako, nasa panganib ang clone ko. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Kumislap ang kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali, isang void door ang bumukas sa kanyang harapan, at diretso siyang pumasok dito. Nawalan ng kontrol ang tatlong mahabang espada at nahulog sa lupa. Pinagmasdan ni Li Teng ang pagkawala ni Yezuan sa harap ng kanyang mga mata, at siya ay ganap na natigilan. Pagkatapos, agad siyang nag-react at tumalikod na para umalis. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala si Yezuan sa ganoong kritikal na sandali, ni hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Yezuan para umalis, alam niya na hanggat bumalik si Yezuan, tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling ito, nabasag na ni Yezuan ang void at lumipat sa gilid ng kanyang clone. Dati, ang kanyang clone ay matagumpay na sumali sa Juyin Palace bilang isang outer sect disciple. Nang mamatay siya sa City Lord Mansion, ang kanyang clone ay talagang gumagala sa Tianyang City kasama ang ilang mga disipulo ng Juyin Palace. Ang kanyang layunin ng pagpayag sa kanyang clone na sumali sa Juyin Palace ay upang mang-alap ng impormasyon sa magkabilang panig, at sa parehong oras, upang makakuha ng mga benepisyo mula sa magkabilang panig. Ngunit ngayon, ang kanyang clone ay biglang nakatagpo ng isang misteryosong eksperto mula sa Juyin Palace. Nang makita siya ng mahiwagang ekspertong ito, direkta niyang inatake at malubhang nasugatan ang kanyang clone. Sa panahon ng labanan sa City Lord Mansion ng Tianyang City, ang orihinal na katawan ni Yezuan ay pumasok sa kalagitnaan ng yugtong ng 7th Supremacy Realm, ngunit nakalimutan niyang sumanib sa kanyang clone at i-upgrade ang kaharian ng kanyang clone. Sa makatuwid, ang Supremacy Golden Body ng kanyang clone ay mas mahina kaysa sa kanyang orihinal na katawan. Bilang karagdagan, ang misteryosong eksperto ay isang eksperto sa 8th Tribulation Supremacy Realm, kaya nagawa niyang seryosong masaktan ang clone ni Yezuan sa isang suntok. Kung dumating ang isa pang suntok, ang clone ni Yezuan ay mamamatay. Sa makatuwid, ang orihinal na katawan ni Yezuan ay direktang iniwan si Li Teng at sinira ang void upang iligtas siya. Sa sandaling ito, mayroon ng isang babae na nakatayo sa harap ng orihinal na katawan at clone ni Yezuan. Dalawang lumilipad na espada ang lumulutang sa tabi niya. Nang makita ng babae ang orihinal na katawan ni Yezuan na biglang lumitaw, nagulat si Yezuan. Mabuti kung magkamukha sila, pagkatapos ng lahat, ang kambal ay hindi bihira, ngunit kahit siya ay hindi makita kung paano lumitaw si Yezuan. Ano ang kakaibang void door na iyon? Pwede bang secret realm? Hulaan ng babae sa kanyang puso. Ang void door ay mukhang pasukan sa isang secret realm, ngunit hindi ito ganoon. Sa sandaling ito, ang orihinal na katawan ni Yezuan ay biglang sumanib sa kanyang clone. Sa isang iglap, tumaas ang antas ng cultivation ng clone sa gitnang yugto ng 7th Sovereign Realm. Hindi lang iyon, kahit na ang 70% sword intent ay agad na tumaas sa 75%. Ano? Nagdududa na naman ang babae sa kanyang mga mata. Ito ay isang bagay para sa isang tao na biglang lumitaw na kamukha ni Yezuan, ngunit ngayon, ito ay talagang para sa isa. Siya kaagad, alam niyang gumamit siya ng ilusyon. Break para masira ang illusion break. Naglabas ng break ang illusion stone ang babae. Gayunpaman, ang break ang illusion stone ay hindi naglabas ng anumang liwanag. Nangangahulugan ito na wala siya sa isang ilusyon at walang ilusyon sa paligid niya. Sa makatuwid, ang break ang illusion stone ay walang epekto. Anong nangyayari? Hindi naintindihan ng babae at nagtanong, anong klaseng pakulo ito? Matapos magsanib ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan, muli silang naghiwalay, na nagbigay ng panibagong pagkabigla sa babae. Ito ay hindi isang ilusyon, ngunit siya ay may ganoong panlilinlang. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Hindi pinansin ni Yezuan ang kanyang tanong at nagtanong, bakit mo inatake ang aking pepe? Dapat ay taga-Juyin Palace ang babaeng ito, ngunit hindi naintindihan ni Yezuan kung bakit bigla siyang aatakihin. Puppet. Nang marinig ito ng babae, nagkaroon siya ng ilang mga hula sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito masyadong inisip at direktang sumagot, ikaw ay isang especially iya mula sa Burning Sun Palace.
How dare you pretend to be a disciple of the Juyin Palace and slot the City Lord's mansion in Sky Ocean City? Nagulat si Yezuan nang marinig niya ito. Ang kanyang clone ay hindi lumahok sa labanan sa Sky Ocean City. Paano nalaman ng babaeng ito? Mukhang may nagkalat sa ating mga portrait. Bagamat ang aking clone ay nakasuot ng mga robe ng Juyin Palace, hindi ito kapanipaniwala sa mata ng kabilang partido. Agad na naintindihan ni Yezuan, ngunit hindi siya masyadong nagsalita at direktang umatake. Whoosh! 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 3 lumilipad na espada ang umatake sa babae. 3. Nagulat muli ang babae at dali-daling ginamit ang 2 lumilipad na espada para harangin sila. Nang umatake ang mga lumilipad na espada, ginamit din ni Yezuan ang Burning Eye sa kanya. Gayunpaman, mayroong pagkakaiba ng 2 kaharian sa pagitan niya at ng babaeng nasa katanghaliang gulang na ito. Bukod dito, siya ay mula sa Juyin Palace at may mas mataas na espiritual na pagtutol, kaya ang Burning Eye ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Seryoso ang ekspresyon ni Yezuan. Ang babaeng ito ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa kay Li Teng. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yezuan dahil nagtatrabaho siya ngayon sa kanyang clone. Whoosh! 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 Isa pang 3 lumilipad na espada ang lumipad palabas. Kinokontrol ng orihinal na katawan at clone ni Yezuan ang 3 lumilipad na espada. Kasama ang orihinal na katawan at clone, katumbas ito ng 8 pag-atake. Ano? 6 na lumilipad na espada. Sa sobrang gulat ng babae ay hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kahit na ang mga elite ng Juyin Palace ay nakakakontrol lamang ng 2 lumilipad na espada. Iilang matatanda lamang ang nakakakontrol ng 3 lumilipad na espada. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 2 taong nakita niya ay talagang kayang kontrolin ang 3 lumilipad na espada. Mga halimaw lang sila. Gayunpaman, wala siyang oras na mag-alala ng labis dahil may mga pag-atake na nagmumula sa lahat ng direksyon sa bawat sandali. Agos na Shadow Sword. Agos na Shadow Sword. Ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan ay may parehong mga katangian. Ang flowong Shadow Sword na na-upgrade sa 100% at kasama ang 75% sword intent, sapat na iyon para saktan ang babaeng ito sa Supreme Grade. Ang pinakamakapangyarihang aspeto ng Juyin Palace ay talagang hindi mga ilusyon, hindi rin ito mga espiritual na pag-atake, o kinokontrol ang mga lumilipad na espada. Sa halip, madaling kontrolin ang mga lumilipad na espada at ibuhos ang mga lumilipad na espada na may layunin ng espada. Kahit na ang isang panlabas na alagad ng sekta ay kayang kontrolin ang lumilipad na espada. Kung ang mga disipulo ng Juyin Palace ay magsanib puwersa sa isang group battle, ang kanilang lakas sa labanan ay tiyak na mas malakas kaysa sa Burning Sun Palace. Gayunpaman, si Yezuan, na may Eye of Revelation, ay ang kaaway ng Juyin Palace. Poof! 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 Sa gitna ng ilang mahimbing na tunog, ang tunay na mga thread ng enerhiya ng babae ay direktang pinutol ni Yezuan. Sa isang iglap, hindi na nakontrol ng babae ang kanyang 2 lumilipad na espada. Haha, ang gulo mo! Tumawa ng malakas si Yezuan at nagpatuloy sa pag-atake. 2 tao at 6 na lumilipad na espada. Kahit na ang babae ay isang 8th Tribulation Supreme, hindi niya makayanan ang mga ito. Sa isang kisap mata, ang babae ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon at binugbog pabalik ni Yezuan. Damn it, saan nanggaling ang brat na to? Galit na nagmura ang babae sa kanyang puso. Ang kanyang lakas ay itinuturing na disente sa mga nasa parehong antas. Hindi magiging problema para sa kanya na harapin ang 5 peak Supreme Grade 7s. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa kalagitnaan pa lang ng Supreme Grade 7s. Kasama ang orihinal niyang katawan at clone, 2 lang sila. Gayunpaman, hindi niya magawang lumaban at maaari pang ang tumpak na putulin ang kanyang tunay na mga thread ng enerhiya. Siya ang kalaban ng Juyin Palace. Brat, kunin mo ito. Kabanata 903. Ang mga ilusyong diskarte at pag-atake ng isip ng Yin Palace ay karaniwang inilunsad gamit ang mga mata. Si Yezuan, na alam nito, ay ipinikit ang kanyang mga mata bago ginamit ng babae ang kanyang mga ilusyonaryong pamamaraan o pag-atake sa isip. Ngumuso ang babae. Ang mga mesa ay malapit ng lumiko.
Ngunit sa susunod na sandali, napagtanto niya na siya ay masyadong walang muwang. Maaari pa ring ipagpatuloy ni Yezuan ang pakikipaglaban habang nakapikit. Wala itong pinagkaiba sa pagdilat niya. Hindi niya akalain na si Yezuan, na may eye of perception, ay maaari pa ring magpatuloy sa pakikipaglaban kahit na siya ay bulag. Bukod dito, ang orihinal na katawan at ang doppelganger ay nagbahagi ng kanilang paningin. Sa madaling salita, dehado pa ang babae. Boom! 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 Ang nakakabinging tunog ng kanilang labanan ay patuloy na kumalat. Matapos putulin ni Yezuan ang dalawang lumilipad na espada ng babae, wala na siyang oras para kumuha ng mga bagong lumilipad na espada. Nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang mga pag-atake ay nagmula sa lahat ng direksyon. Kahit na ang isang mid-stage na Supreme Being Expert ay kailangang maging maingat. Hindi naging madali para sa kanya ang kumapit hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kalamangan ni Yezuan. Sa sandaling ito, ang babae ay biglang nagsiwalat ng isang nakamamatay na kapintasan. Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap. Ang isa sa mga lumilipad na espada na kinokontrol ni Yezuan ay direktang pinutol ang kanyang pulso. Tapos ka na. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Mabilis siyang sumugod at kinuha ang interspatial ring niya. Bagamat walang maraming magagandang bagay sa loob nito, maaari nitong palakihin ang cultivation ni Yezuan. Ito na. Matapos makuha ang interspatial ring, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya ang isang mas mahalagang heavenly treasure. At the same time, ito rin ang matagal na niyang hinahanap. Nirvana Grass. Ito ay isang kinakailangang item upang i-activate ang Eye of Nirvana. Agad na ginamit ni Yezuan ang Nirvana Grass na ito para i-activate ang Eye of Nirvana. Ding! Matagumpay na na-activate ang Eye of Nirvana. Ang mata ng pananaw, ang mata ng ilusyon, ang mata ng kontrol, ang nag-aapoy na mata, at ang mata ng walang kabuluhan. Pagkatapos nitong Sky Eyes, sa wakas ay na-activate ni Yezuan ang isa pang Sky Eye. Ang Eye of Nirvana ay isang purong nakakasakit na pamamaraan. Sisimulan ko sa iyo. Direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Nirvana. Dalawang sinag ng pilak na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Matapos ang dalawang sinag ng pilak na liwanag ay pumutok, sila ay nagtagpo sa isang manipis na pilak na slash. Swish! Sa isang kisap mata, naputol ang pilak na lasla sa leeg ng babae. Nanlaki ang mata ng babae. Napakabilis ng hakbang na ito na kahit siya ay hindi makapag-react sa oras. Ang sakit na nagmula sa kanyang leeg ay nagparamdam sa kanya na wala na siyang magagawa. Isang manipis na pulang linya ang dahan-daw ang lumitaw sa kanyang makatarungang leeg. Maya-maya pa ay bumagsak ang ulo niya sa lupa. Nagulat si Yezuan. Ang nakakasakit na kapangyarihan nitong Eye of Nirvana ay talagang sumasabog. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang 8th Tribulation Supreme. Ang kanyang 75% sword intent ay maaaring makapinsala sa isang golden body of supremacy ng 8th Tribulation Supreme Being, ngunit ang bilis ng Eye of Nirvana ay masyadong mabilis. Napatay nito ang kanyang kalaban sa isang kisap mata. Talagang malakas ang attack power niya. Gayunpaman, medyo masyadong mataas ang consumption ng eye power niya. Napalunok si Yezuan ng laway. Ang gumamit ng Eye of Nirvana ay ang kanyang orihinal na katawan. Ngunit pagkatapos gamitin ito, ang paningin ng kanyang orihinal na katawan ay medyo malabo. Ito ang epekto ng paggamit ng sobrang lakas ng mata. Gayunpaman, sa kabuuan, may isa pang trump card si Yezuan, isang napakalakas. Bumagsak ang ulo ng babae sa lupa, at mabilis itong namatay. Nagmamadaling inalis ni Yezuan ang kanyang katawan, pagkatapos ay lumipad sa hangin. Nang bumalik si Yezuan sa lugar kung saan siya nakipag-away kay Li Teng, ang huli ay nawala ng walang bakas. Nasa loob din ito ng inaasahan ni Yezuan. Kung tutuusin, hindi siya kayang talunin ni Li Teng, kaya bakit siya mananatili at maghihintay sa kanyang pagbabalik? Pagkatapos, sinimulang suriin ni Yezuan ang interspatial ring ng babae. Ang babae ay isang panloob na disipulo ng Juyin Palace. Maraming magagandang bagay sa kanyang interspatial ring, ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay ilang mga larawan. Paano ito posible? May mga larawan ng lahat sa random na experiential learning mission na ito. Nagtaas ng kilay si Yezuan.
Mayroong 12-dosenang mga larawan sa interspatial ring. May mga larawan ng Wang Gang, Wang Chengping, Liu Tainang, at maging si Luo Luo. Isang especially iya mula sa Juyin Palace. Biglang naisip ito ni Ye Zuan. Tila nalik ang mga larawan bago sila umalis sa Hall of Burning Sun. Sandali, mukhang wala si Li Teng sa mga larawang ito. Maingat na hinanap ni Ye Zuan at nalaman niyang 3 larawan ang nawawala. Si Li Teng ay isa sa kanila. Marahil si Li Teng ay isang especially iya mula sa Juyin Palace, at gayon din ang dalawa pa. Gaya ng inaasahan, nasa lahat ng dako ang mga especially iya. Maaari niyang gamitin ang kanyang doppelganger upang pumunta sa Juyin Palace, ngunit ang Juyin Palace ay maaari ding magpadala ng iba upang maging mga especially iya sa Hall of Burning Sun. Naglalaro ng lihim na laro ang dalawang paksayon. Nako, Luo Luo. Sa oras na ito, naalala ni Ye Zuan ang isang mahalagang problema. Napili rin si Luo Luo para sa random na experiential learning mission, at kasalukuyang ginagawa ang misyon sa teritoryo ng Juyin Palace. Sa kabutihang palad, nakakausap niya si Luo Luo sa pamamagitan ng hangin. Luo Luo, ano ang mga pangalan ng iba pang 4 na tao sa iyong koponan? Tanong ni Ye Zuan. Young Master, anong problema? Nagulat na sumagot si Luo Luo, at pagkatapos ay iniulat ang mga pangalan ng iba pang 4 kay Ye Zuan. Nang marinig ni Ye Zuan ang isa sa mga pangalan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Luo Luo, ang Yanglong na iyon ay isang especially iya mula sa Juyin Palace, kailangan mong mag-ingat. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Ye Zuan, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ka ngayon? Hindi naman, pagkatapos makumplito ni Yanglong ang misyon, bumalik siya sa Hall of Burning Sun ng mag-isa, sagot ni Luo Luo. Bumalik siya, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Naipadala na ang mga portrait natin sa Juyin Palace, basta't nakikita tayo, sasalakayin tayo ng walang pag-aalinlangan. Muli siyang pinaalalahanan ni Ye Zuan. Nako, mag-iingat ako, nasa Blood Flame City ako ngayon. Isa pa, may narinig akong balita. Panipi. Biglang sabi ni Luo Luo na nakangiti, at ang tono niya ay parang proud na proud. Parang may importanteng bagay. Ano ito? Tanong ni Ye Zuan. Narinig ko na lumitaw ang isang lihim na teritoryo malapit sa Blood Flame City, at sinasabing kabilang ito sa 10,000 Swords Manor ng Royal Sacred Dynasty ilang daang taon na ang nakalilipas. Ang 10,000 Swords Manor na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Hall of Burning Sun at Juyin Palace noong panahong iyon. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang hugis espada na bato sa 10,000 Swords Manor, paliwanag ni Luo Luo. 10,000 Swords Manor, ano ang hugis espada na batong iyon? Tanong ulit ni Ye Zuan. Ipinaliwanag ni Luo Luo, ang pag-unawa mula sa mga recording ng scryer na iyon ay masyadong mabagal. Ang bilis ng pag-unawa sa batong ito ay hindi bababa sa 10 beses, o kahit 20 beses. Ang batong ito ay isang kayamanan ng 10,000 Swords Manor. 10 beses, 20 beses. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Kabanata 904. Kahit na hindi siya lumaban, hindi magtatagal para lubos niyang maunawaan ang diwa ng espada sa pamamagitan ng pag-unawa sa hugis espada na bato. Bilang 7th Suprema na may ganap na kasanayan sa Sword Essence, kahit na ang 9th Tribulation Supremacy ay magiging maingat sa kanyang mga pag-atake. Magandang bagay. Nagpakita si Ye Zuan ng mata ko na tingin pagkatapos marinig iyon at sinabing, Bloody Flame City. Pupunta ako doon ngayon. Sige, hihintayin kita dito. Sagot ni Luo Luo. Matapos malaman ng tungkol sa hugis espada na bato, si Ye Zuan ay sumugod sa Blood Flame City ng buong bilis. Sa kalahating araw lang, nakarating na siya sa Blood Flame City. Pagkatapos, natagpuan niya si Luo Luo. Sa tulong ng 5 Sovereign Golden Cores, matagumpay na nalampasan ni Luo Luo ang kapigatian. Hindi lang iyon, ngunit nakapasok din siya sa gitnang yugto ng ika-7 Supremo. Ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi mas mabagal kaysa kay Ye Zuan. Kasabay nito, sa isang inn sa Bloody Flame City. Luo Luo, ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Ye Zuan. Ilang araw na ang nakakaraan mula nang mabalitaan ang tungkol sa Secret Realm. Natatakot ako na ang mga puwersang nakapaligid ay napunta na doon. Hindi lang iyon, baka nalaman din ito ng Juyin Palace.
Kaya, kung gusto mong pumunta doon, mas mabuting magmadali ka. Sagot ni Luo Luo, nandyan na sila. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumawa. Paano ang City Lord ng Bloody Flame City? Nandoon din siya. Walang malay na sagot ni Luo Luo. Sa susunod na sandali, naunawaan niya ang gustong gawin ni Yezuan. Dahil iyon ang kaso, pagnakawan muna natin itong Bloody Flame City. Inihayag ni Yezuan ang isang kahabag-habag na ekspresyon. Ang Bloody Flame City at Sky Ocean City ay parehong nasa teritoryo ng Juyin Palace. Ang lakas ng dalawang lungsod ay magkatulad, at ang mga City Lord ay parehong 8th Tribulation Supremacies. Si Yezuan, na mayroong Eye of Control, at si Luo Luo, na maaaring gumamit ng alindog, ay ang perpektong partner. Nagsimula silang dalawa na gumala sa Bloody Flame City at ninakawan ang buong lungsod. Hindi lang iyon, ninakawan din nila ang City Lord's Mansion. Hindi man nila naabot ang rurok ng ikapitong Supremo, marami pa rin silang natamo. Hanggat matagumpay ang lihim na kaharian, maaari nilang maabot ang tuktok ng ikapitong Supremo. Hehe, young master, flawless ang cooperation natin. Yayaman tayo in the future. Ngumiti ng masama si Luo Luo Luo. Sabay na umalis ang dalawa sa Bloody Flame City at nagtungo sa Secret Realm. Kahit 100 lungsod ay hindi kayang ipagpalit ang halaga ng hugis espada na batong iyon, sabi ni Yezuan. Alam ko, umalis na lahat ang ibang puwersa. Baka nakatanggap din ng balita ang Absolute Yin Palace na iyon. Kailangan na nating magmadali, kung hindi ay maaga ng iba ang mga gamit. Ang Secret Realm na iyon ay isang araw na distansya mula sa Bloody Flame City. Gayunpaman, napakabilis ni Yezuan at Luo Luo. Medyo marami silang nakilala na gustong tuklasin ang lihim na kaharian. Pagkatapos pinuhin ang Charm Fusion Crystal, ang kakayahan ni Luo Luo ay napabuti ng husto. Kahit na ang pinakamataas na 7th Supreme ay walang problema para sa kanya. Tulad ng para sa isang maagang ikawalong Supremo, makokontrol niya sila hanggat mayroon silang mahinang paghahangad. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang lihim na kaharian. Hindi nakapagtataka na walang nakatuklas sa lihim na kaharian hanggang ngayon. Ito ay nasa isang kuweba sa malalim na dagat. Nang pumasok sina Yezuan at Luo Luo sa lihim na kaharian, ang paligid ay nagbago ng husto. Noong una, walang liwanag sa malalim na kuweba ng dagat, ngunit pagkatapos na makapasok sa lihim na kaharian, nagkaroon ng araw. Ang lihim na kaharian na ito ay dapat nasa isang sulok ng mundo. Ang pasukan ng lihim na kaharian ay isang portal na patungo sa lugar na iyon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nahulaan niya iyon dahil hindi niya masira ang kawalan at mag-teleport sa lokasyon bago siya pumasok sa Secret Realm. Sa makatuwid, naisip niya na ang lihim na kaharian ay katumbas ng isang portal na nagpadala sa kanya at kay Luo Luo sa isang sulok ng mundo. Ang sulok na ito ay maaaring nasa Bloodcliff Continent, o maaaring hindi. Hindi sinasadya ni Yezuan na isipin ang tanong na ito pansamantala. Sa sandaling ito, siya at si Luo Luo ay nakapasok na sa lihim na kaharian. Myriad Sword Manor, isa sa mga nangungunang puwersa ng Royal Sacred Dynasty, ay nawala sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, napakadelikado ng Myriad Sword Manor. Young Master, kailangan nating mag-ingat, paalala ni Luo Luo sa tabi niya. Okay. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay ginamit ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang lugar. Nakarating sila sa paanan ng isang bundok. Pagpasok pa lang nila ay may nakita silang dalawang puppet na may hawak na espada. Kaya ito ang mga hugis espada na puppet ng Myriad Sword Manor. Bulong ni Yezuan, ang mga puppet na hugis espada ay napakalakas na sandata. Maaaring kontrolin ng mga tao ng Myriad Sword Manor ang mga puppet na ito para lumaban. Bagamat ang Sovereign Golden Body ay maaari lamang sirain sa layunin ng espada, ang mga hugis espada na puppet ay tinataka ng layunin ng espada ng mga eksperto ng Myriad Sword Manor. Kaya naman napakalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang dalawang hugis espada na puppet na ito ay nawasak. Hindi napigilan ni Luo Luo na sabihin nang makita niya ang dalawang hugis espada na puppet sa lupa. Oo, maraming bahid ng dugo sa lupa. Mukhang nasugatan agad ang mga iyon sa pagpasok nila. Tumango si Yezuan.
Ang dalawang hugis espada na pupi na ito ay nagbabantay sa tarangkahan ng bundok. Kahit na sila ay malakas, ang hitsura ng lihim na kaharian ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Maraming eksperto ng Absolute Yin Palace ang dumating, at maaaring magkaroon pa ng Ninth Tribulation Supremacy. Sina Yezuan at Luo-Luo ay nagsimulang umakyat sa bundok. Hindi sila makakalipad sa lihim na kaharian na ito, kaya kailangan nilang maglakad. Sinundan nila ang landas at natagpuan ang maraming hugis espada na mga puppet na nadismantle. Gayunpaman, dahil nasira ang mga puppet na ito, hindi alam ni Yezuan kung gaano sila kalakas. Young Master, may pavilion doon. Biglang tumuro si Luo-Luo sa isang direksyon. Nakita na ito ni Yezuan. Matapos tumango ng tahimik, mabilis niyang dinala si Luo-Luo. Forging Pavilion. Pagdating ng dalawa sa baba ng pavilion, may nakita silang malaking signboard sa entrance. Sa Eye of Revelation at Eye of Perception, alam ni Yezuan na walang tao sa Forging Pavilion. Umakyat tayo at tingnan natin, sabi ni Yezuan. Napakalakas din ng kakayahan ng Myriad Sword Manor sa pagpapanday noon. Halos monopolyo na nila ang lahat ng sandata sa Royal Sacred Dynasty. Sa makatuwid, maaaring mayroong mga materyales sa Forging Pavilion na ito. Umakyat sina Yezuan at Luo-Luo sa ikapitong palapag ng Forging Pavilion. Mayroon ding mga puppet na hugis espada sa Forging Pavilion na ito, ngunit nilinis na ito ng iba. Unang palapag, ikalawang palapag, ikatlong palapag. Maingat na naghanap si Yezuan. Gamit ang Eye of Revelation, nakikita niya ang halos lahat ng bagay sa Forging Pavilion. Nakita pa niya ang nalalabi sa Forging Table. Kabanata 905. Gayunpaman, nang umakyat si Yezuan sa ikapitong palapag. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Young Master, anong problema? Tanong ni Luo-Luo. Hindi sumagot si Yezuan. Sa halip, dumiretso siya sa isang pader sa isang silid sa ikapitong palapag. Sa Eye of Revelation, nakita niya na may interspatial ring na nakatago sa likod ng dingding. Ito ba ay isang mekanismo? Naglakad siya papunta sa sulok ng pader at bigla itong kinatok ng 2 beses. Kotsa, sa malutong na tunog, biglang bumukas ang dingding. Labis na nagulat si Luo-Luo. Hindi niya inaasahan na may ganoong tagong lugar sa ikapitong palapag ng Forging Pavilion. Kung si Yezuan ay walang Eye of Revelation, hindi niya mahahanap ang nakatagong silid na ito. Ang isang bagay na maaaring itago dito ay dapat na napakahalaga. Mabilis na lumapit si Yezuan, kinuha ang interspatial ring, at mabilis na tiningnan ang nilalaman nito. Sa kasamaang palad, hindi ito naglalaman ng anumang makamundong kayamanan o mahalagang mga materyales sa forging. Sa halip, naglalaman ito ng ilang forging blueprints at isang maliit na espada. Nagkaroon ng maraming forging blueprints. Mayroong higit sa 100 uri ng mga espada. Kung idinagdag ang lahat ng iba pang uri ng mga armas, mayroong higit sa 1,000 mga blueprint. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay mayroong 3 peking blueprint para sa Supreme Being Spiritual Treasures. Supreme Being Spiritual Treasures. Hindi malay na napasigaw si Yezuan sa gulat. Nang marinig ito ni Luo-Luo, nagulat din siya. Young Master, may Supreme Being Spiritual Treasure sa interspatial ring na ito. Hindi sila pamilyar sa Supreme Being Spiritual Treasures. Ang mga dalubhasa sa Supreme Being ay gumamit ng Supreme Being Divine Weapons. Sa itaas ng Supreme Being Realm ay ang 3 minor disasters ng Supreme Being Realm. Ang 3 minor disasters ng Supreme Being Realm ay nahahati sa Human Body Realm, Vital Energy Realm, at Spirit Realm. Ang kanilang kaukulang mga kaharian ay ang Rank 1, Rank 2, at Rank 3 Supreme Being Spiritual Treasures. Gayunpaman, mayroon talagang 3 forging blueprints para sa Supreme Being Spiritual Treasure sa interspatial ring na ito. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Inilabas ni Yezuan ang maliit na espada mula sa interspatial ring. Ang maliit na espada ay kulay pilak at may napakagandang pagkakagawa. Gayunpaman, hindi ito isang tapos na produkto. Ang maliit na espadang ito ay ang embryo ng isang Supreme Spiritual Treasure. Hindi pa ito nakumpleto, bulong ni Yezuan. Kabilang sa 3 Supreme Spiritual Treasure na nagpapanday ng mga blueprint, mayroong isang blueprint na tinatawag na Shadowless Sword.
Ang Shadowless Sword na ito ay napakanipis, at kapag umindayog, ito ay magiging transparent, na nagpapahirap sa pagtatanggol laban. Ding! Matagumpay na nakopya ang Shadowless Sword Forging Blueprint. Agad na kinopya ni Yezuan ang lahat ng blueprint sa devouring system. Sa kasamaang palad, ang Shadowless Sword ay isa lamang sword embryo, at isang malaking halaga ng forging materials ang kailangan para makumplito ito. Itong 10,000 swords manor ay hindi pa nagagawa. I wonder if I'll be able to get the required forging materials. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat ang Shadowless Sword na ito ay isa lamang sword embryo, ito ay hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa sa Supreme Divine Weapon na kasalukuyang ginagamit niya. Sa makatuwid, handa si Yezuan na gamitin ang Shadowless Sword na ito. Young Master, ano ang nakuha mo? Kinusat ni Luoluo ang kanyang malalaking matingkad na mata at tinitigan ang interspatial ring sa kamay ni Yezuan. Ilang forging blueprints. Kabilang sa mga ito, mayroong 3 Supreme Spiritual Treasure Forging Blueprints, ang Shadowless Sword, ang Everlasting Regret Saber, at ang Fallen Star Whip. Ang maliit na sword na ito ay isang sword embryo lamang, paliwanag ni Yezuan. Matapos marinig ang mga salitang Supreme Spiritual Treasure, nagliwanag ang mga mata ni Luoluo. Sinabi niya, Young Master, kung makukuha mo ang mga materyales sa hinaharap, tandaan na tulungan akong mapeke ito. Gusto mo ng Fallen Star Whip, tama ba? Oo naman, kung makuha ko ang mga materyales, tutulungan kitang pekain ito. Panipi, sumang-ayon si Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Salamat, Young Master, humajijek si Luoluo, na parang sinasabing, you know me the best. This time, maswerte talaga sila. Ang nakaraang grupo ng mga tao ay hindi nahanap ang mekanismong ito, kaya ang sword embryo ng Supreme Spiritual Treasure ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Agad silang umalis sa Forging Pavilion at naglakad sa landas ng bundok. Naglakad si Yezuan sa landas ng bundok. Sa daan, nakita niya ang maraming binuwag na mga papat na hugis espada. Mukhang hindi naman masamang pumasok ng huli. Ang pangalawang lugar na narating ni Yezuan at Luoluo ay tinatawag na Sword Cleansing Pool, isang lugar na maaaring gamitin para mag-upgrade ng Supreme Divine Armament. Gayunpaman, ito ay ganap na walang silbi sa mga tao, kaya ginamit lamang ni Yezuan ang kanyang Eye of Insight upang i-scan ito sandali bago magpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagkatapos, dumating sila sa lugar kung saan nakatira ang mga tao sa 10,000 Swords Villa. Young Master, pakiramdam ko ay may magandang bagay dito, intuitive na sabi ni Luoluo, tumingin sa paligid. Hindi naman talaga totoo iyon. Ngumiti si Yezuan, dito nakatira ang Villa Master ng 10,000 Swords Villa. Gayunpaman, bago silang dalawa, maraming tao ang dumating, kaya't ang magagandang bagay ay kinuha. Sa sandaling ito, Dagandong, isang malakas na tunog ang pumasok sa tainga ni Yezuan at Luoluo. May nag-aaway. Panipi, nag-scan si Yezuan gamit ang kanyang Eye of Revelation at natagpuan ang higit sa 10 figure. Young Master, pupunta na ba tayo? Tanong ni Luoluo. Tara na at tingnan natin. Tumango si Yezuan. Malamang hindi malakas ang mga tao sa harapan nila. Matapos ay clear ang daan-daang mga puppet na hugis espada, sila ay halos nasugatan at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nabawasan. Gusto ni Yezuan na pumunta at tingnan kung makakakuha siya ng ilang mga benepisyo. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ay maaaring nakakuha na ng isang magandang bagay, o maaaring sila ay nag-aaway dahil sa ilang kayamanan. Agad na sumugod sina Yezuan at Luoluo. Pagdating nila, nakita nila ang ilang mga tao na nakasuot ng damit ng mga alagad ng Burning Sun Hall na nakikipaglaban sa ibang grupo ng mga tao. Nasusunog na Sun Hall. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang sarili niyang mga tao dito. Ang mga alagad ng Burning Sun Hall ay binubuo ng 2 lalaki at 1 babae. Napakalakas ng binata na nangunguna sa kanila. Hinarang niya mag-isa ang 3 mid-stage Supreme Beings, habang ang 2 pa ay hindi rin mahina. Narating na nila ang maagang yugto ng Supreme Being Realm. Mid-stage Supreme Being Realm, sila ay mga core disciples na. Sa lakas na ito, maaari silang marank sa top 20. Hindi nakaimik si Yezuan.
Ang Burning Sun Hall ay nahahati sa panlabas at panloob na mga alagad. Ang mga pangunahing disipulo ay ang mga disipulo ng mga elder. Malinaw, ang tatlong ito ay pawang mga pangunahing disipulo. Nang makita ng binata na nangunguna sa kanila sina Yezuan at Luoluo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi sila makatagal laban sa higit sa 10 tao. Ngayong may 2 pa, kailangan nilang tumakbo. Young Master, dapat ba tayong tumulong? Lumingon si Luoluo para tingnan si Yezuan. Kami ay mga disipulo ni Elder Han. Nang makitang may problema ang isa sa atin, dapat tayong tumulong. Tumango si Yezuan. Sa susunod na sandali, siya at si Luoluo ay sumisingil. Kahit na nakuha na niya ang sword embryo ng Shadowless Sword, ayaw niyang gamitin ito para lang maging ligtas. Whoosh! 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 Sa isang iglap, sina Yezuan at Luoluo ay sumali sa labanan. Matapos makita ang kanilang mga kilos, nagulat ang tatlong alagad ng Burning Sun Hall. Hinala nila na sina Yezuan at Luoluo ay mga disipulo din ng Burning Sun Hall. Kabanata 906. Ang mga eksperto ay napigilan lahat, kaya ang target ni Yezuan at Luoluo ay ang 7th Supreme Being at 7th Supreme Being Peak Supreme Being. Ang mga taong ito ay nakasuot ng parehong uniforme. Hindi alam kung saang malaking lungsod sila nagmula, ngunit mayroon talaga silang tatlong eksperto sa 8th Supreme Being. Gayunpaman, dahil nakialam si Yezuan, natural na hindi siya natatakot sa kapangyarihan sa likod nila. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay walang pakialam sa Juyin Palace. Agos na Shadow Sword, binetukan ni Yezuan ang mga taong iyon. Sa oras na ito, iniwan niya ang kanyang clone sa pasukan ng Secret Realm at hindi siya sinundan. Kung nakatagpo siya ng panganib sa lihim na kaharian, maaaring masira ng kanyang clone ang kawalan upang iligtas siya. Siyempre, ang kanyang orihinal na katawan ay maaaring direktang masira ang kawalan at bumalik sa pasukan ng lihim na kaharian, pagkatapos ay umalis. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang magkaroon ng 3 posisyon sa walang laman. Ang Shadowless Sword at Eye of the Void ang kanyang trump card, kaya hindi muna niya ito ihahayag sa ngayon. Gayunpaman, kahit na gayon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay namumukod tangi. Walang sinumang mas mababa sa antas ng 8th Tribulation Supreme Being ang maaaring tumama sa kanya. Boom! 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 Ang mga tunog ng labanan ay napakalakas, ngunit sa pagdagdag ni Yezuan at Luoluo, ang bilang ng mga tao mula sa mahigit 10 pamilya ay mabilis na nabawasan. Bastard, how dare you take advantage of the situation? Ang 8th Tribulation Supreme Being ay umungal ng galit at sumugod kay Yezuan. Gusto mong umalis? Manatili ka. Galit na sumigaw ang isang nakaitim na kabataan mula sa Burning Sun Palace at pinatigil ang kabilang partido. Hindi nagtagal, tinapos ni Yezuan at Luoluo ang lahat ng mga tao sa ibaba ng antas ng 8th Tribulation Supreme Being. Sa oras na ito, hindi kasama siya at si Luoluo. Ang pamilya ay may 3 eksperto sa antas ng 8th Supreme Being at 5 eksperto sa antas ng 8th Supreme Being. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang Burning Sun Palace ay walang kalamangan, ngunit lahat sila ay mga elite. Ang nangungunang kabataan ay walang problema na humarap sa 3 eksperto ng parehong antas. Bilang karagdagan, nagsanib puwersa rin ang kabataang nakasuot ng itim at ang babaeng nakasuot ng puti at pinigilan ng 5 eksperto sa antas ng ika-8 Supreme Being. Napakalakas ng kanilang lakas, Luoluo, magsanib puwersa at patayin ang nakatatandang nakaabo na iyon. Sa oras na ito, ang tingin ni Yezuan ay biglang napunta sa isang 8th Supreme Being Grey-Clothed Elder. Oo, Young Master. Tumugon si Luoluo, pagkatapos ay naging isang kidlat at tumangay patungo sa nakatatandang nakaabo na nakadamit. Agos na Shadow Sword, Demon Fox Flash, sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ni Yezuan at Luoluo, ang matandang nakasuot ng kulay abo ay agad na pinatay. Siyempre, pinipigilan lang siya ni Yezuan. Ang pumatay sa matandang nakasuot ng kulay abo ay talagang ang pinakahuling hakbang ni Luoluo. Ang babaeng ito, ginagamit na naman niya ang kanyang kakayahan. Si Yezuan ay medyo walang magawa. Ang Demon Fox Flash na ito ay isa sa mga trump card ni Luoluo. Maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang araw. Sayang ang paggamit dito. Young Master, huwag kang mag-alala.
Ngayon, ang Demon Fox Flash ay maaaring gamitin ng 3 beses sa isang araw. Tila naintindihan ni Luo ang iniisip ni Yezuan at nagmamadaling sinabi. Ganun ba? Ay, Luo may kakayahang ginamit na Luo. Mabilis na iniligpit ni Yezuan ang universe ring ng nakatatanda na may kulay abong damit. Sa kasamaang palad, ang nakaabo na elder ay walang maraming bagay sa kanyang universe ring. Luo, huwag nang gumamit ng Demon Fox Flash. Paalala ni Yezuan sa kanya. Nakuha ko, sabi ni Luo sa napaka-perfunctory na tono. Gayunpaman, makikinig pa rin siya kay Yezuan. Ang pinuno ng Burning Sun Palace ay hindi nakaramdam ng anumang pressure, kaya hindi naramdaman ni Yezuan na kailangang tapusin ang labanan ng ganoon kabilis. Mas mabuting itago ang kanilang mga trump card. Pinahinto ng pinuno ang 8th Supreme Beings. Ang lalaking nakasuot ng itim, ang babaeng nakasuot ng puti, at si Yezuan ang namamahala sa pagpatay sa iba pang 4 na 8th Supreme Beings. Sa orihinal, ang nakaitim na lalaki at puting nakadamit na babae ay nakaramdam ng kaunting pressure. Gayunpaman, sa pagkamatay ng nakaabo na elder at sa pagdagdag ni Yezuan at Luo, nawala ang pressure. Sabay silang 4 na lumaban sa 4 na 8th Supreme Beings. Hindi sila umimik at tahimik lang na nakipaglaban sa kanilang mga kalaban. Ang kalaban ni Yezuan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha. Matipuno siya at mukhang napakalakas. Gayunpaman, nakakalungkot na ang kanyang kalaban ay si Yezuan. Mata ng ilusyon, nasusunog na mata. Pinahina ni Yezuan ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang kalaban habang inaatake siya. Ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa babaeng nakilala niya noong araw na iyon na labis na nasugatan ang kanyang clone. Dagdag pa rito, medyo tumaas ang cultivation ni Yezuan pagkatapos na pagnakawan ng Blood Flame City, kaya hindi na niya kailangang gumamit ng 2 armas para tumulong sa kanyang pag-atake. Pumunta ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang isang mid-stage na 8th Supreme Being. Pagkatapos, lahat ay lumipat sa kanyang direksyon. Gusto mong umalis. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Hindi niya ugali na pabulaykan ang tigre sa bundok, kaya hinabol niya sila. Gayunpaman, ang pinuno ng Burning Sun Palace ay sumigaw, "Kaibigan, huwag mo silang habulin." Napahinto si Yezuan sa kanyang paglalakad nang marinig niya ito, ngunit hindi nagpatuloy sa paghabol. Mayroon pa ring 3 mid-stage na 8th Supreme Beings at 4 na early stage 8th Supreme Beings ang natitira. Hindi sila mga taong kayang harapin ngayon. Dahil hindi sila hinabol ng pinuno, siya at si Luo ay nanliligaw sa kamatayan kung gagawin nila. Matapos tumakbo ng malayo ang grupo, naikuyong ng 3 kabataan ang kanilang mga kamao kay Yezuan. Ako si Wen Kang, isang alagad ng Burning Sun Palace. Salamat sa iyong tulong, sabi ng pinuno. Bagamat sina Yezuan at Luo ay nasa kalagitnaan pa lamang ng ika-7 kataas-taasang tao, ang kanilang lakas ay kahanga-hanga. Napatay pa nila ang isang maagang yugto ng 8th Supreme Being Great Clothed Elder, kaya sila ay karapat-dapat sa kanilang atensyon. Kaya si Senior Kuya Wen. Ngumisi si Yezuan at nagmamadaling kinuyam ang kanyang mga kamao. Naalala niya na ang disipulo na nasa ika-10 ranggo sa panloob na sekta ay tinatawag na Wen Kang. Oh, kaya si Junior Brother, medyo nagulat si Wen Kang pero hindi siya tanga. Nagtanong pa siya, "Junior Brother, parang hindi ka pamilyar. Maaari ko bang malaman kung sinong elder ang nasa ilalim mo?" Panipi, "Ako si Yezuan, lahat tayo ay nasa ilalim ni Elder Han Ming. Kakapasok lang natin sa inner sect hindi pa nagtagal," sagot ni Yezuan. "Kuya Han Ming." Kumunat ang noo ni Wen Kang. Ang lakas ni Elder Han Ming ay maaaring may rank sa top 10 sa mga elder. Bagamat nasa tuktok pa lamang siya ng 8th Supreme Being, napakalakas na niya. Nag-training silang 3 sa labas at hindi na bumalik sa Burning Sun Palace, kaya normal lang na hindi nila alam. "Junior Brother Ye, hindi naman kami naghihinala, pero pakipakita sa amin ang iyong pagkakakilanlan." Sabi ng binata na nakaitim ang damit. "Walang problema." Direktang kinuha ni Yezuan ang kanyang identity token, at inilabas din ito ni Luo. Bawat disipulo ng Burning Sun Palace ay mayroon lamang isang token. Kung nawala ito, kailangan nilang gumastos ng malaking halaga para makakuha ng isa pa.
Matapos suriin ang mga token ng pagkakakilanlan nina Yezuan at Luoluo, tahimik na tumanggo ang nakaitim na binata. Gayunpaman, hindi sila lubos na naniwala kay Yezuan, dahil hindi nila mapapatunayan na si Yezuan ay talagang tinatawag na Yezuan. Bukod dito, mayroon ding mga disipulo mula sa Yin Palace na nakalusot sa Burning Sun Palace. Gayunpaman, si Wen Kang ay isang mid-stage na 8th Supreme Being. Kung may kakaibang pagbabago sina Yezuan at Luoluo, tiyak na hindi sila makakatakas sa kamatayan. Junior Brother Ye, Junior Sister Luoluo, pasensya na. Sabi ng binata na nakaitim ang damit. Kabanata 907. Ayos lang. Ngumiti si Yezuan at sinabing, hindi ko rin inaasahan na makikilala kita sa 10,000 Swords Villa. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Luoluo at nagtanong, Senior Brother Wen, may nakita ka ba dito? Hindi, marami na tayong na-encounter na sword puppet simula noong pumasok tayo, pero nakakuha ako ng mapa ng 10,000 Swords Villa. Umiling si Wen Kang at kumuha ng mapa at ibinigay kay Yezuan. Naunawaan din ni Yezuan na hindi sila pinaniwalaan ni Wen Kang at ng dalawa pa. Kahit na may nahanap sila, tatanggi si Wen Kang. Matapos matanggap ang mapa, mabilis itong kinopya ni Yezuan sa sistema ng paglamon. Sa 10,000 Swords Villa, maliban sa Forging Pavilion, Sword Purification Pool, at sa residential area, mayroon ding lugar na tinatawag na Sword Tomb. Ang lahat ba ng magagandang bagay sa 10,000 Swords Villa ay nasa Sword Tomb? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Tama, sa tingin ko rin. Tumango si Wen Kang at sinabing, Junior Brother Ye, Junior Sister Luoluo, ang mga tao mula sa Juyin Palace ay maaaring pumasok sa 10,000 Swords Villa. Napakadelikado para sa iyo na gumala sa labas. Bakit hindi ka sumama sa amin? Kaya nating alagaan ang isa't isa. Ngayon lang, malaki ang naitulong ni Yezuan at Luoluo sa kanila, kaya kailangang ibalik ang pabor na ito. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Yezuan at Luoluo, pagkatapos ay tumango ang una at sinabing, Okay, kung gayon, guguluhin ka namin, Senior Brother Wen. Kayong dalawa ay mga bagong disipulo ni Elder Han Ning, at ang iyong mga kakayahan ay napakahusay. Kung makatagpo mo ang mga tao mula sa Juyin Palace, ang Burning Sun Hall ay magdaranas ng malaking kawalan, sabi ni Wen Kang. Hindi tumutol ang lalaking nakaitim at ang babaeng nakaputi at tumango. Sa makatuwid, sina Yezuan at Luoluo ay sumali sa koponan ni Wen Kang upang tuklasin ang 10,000 Swords Villa. Matapos makuha ang mapa, dumiretso sila sa Sword Tomb. Ang Sword Tomb, gaya ng iminungkahing pangalan, ay dapat na lugar kung saan namatay at inilibing ang mga eksperto ng 10,000 Swords Villa. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan at ang iba pa sa Sword Tomb, nalaman nilang hindi iyon ang nangyari. Ang Sword Tomb, na puno ng mga sirang espada, ay naging isang Sword Tomb. Kasabay nito, may kakaibang porma sayon sa paligid ng Sword Tomb. Young Master, tumingin ka doon. Biglang itinuro ni Luoluo ang isang lugar. Sinundan ni Yezuan, Wen Kang, at ng iba pa ang kanyang daliri at nakakita ng mahabang espada na lumilipad sa hangin. May tao dyan. Walang malay na sabi ng babaeng nakaputi. Hindi, sirang espada iyon. Walang gagamit ng sirang espada. Ang matalas na mata na si Wen Kang ay umiling at sinabi, ang Sword Tomb na ito ay dapat na isang may sira na produkto na pinik ng 10,000 Swords Villa. Sinasabi na ang Flying Sword Technique ng Absolute Yin Palace ay nagmula sa 10,000 Sword Villa. Ang katotohanan na ang sirang espada na ito ay lumilipad sa hangin ay hindi nangangahulugang ito ay kinokontrol ng isang tao. Maaari rin itong isang sword formation, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Ang sword array ay isang uri ng array formation. Ang 8 Desolate Wind Killing Array na dating ginamit ni Yezuan ay maaari ring ituring na isang sword array. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Wen Kang at ng iba pa ay tinawag talaga ni Luoluo si Yezuan Young Master. Gayunpaman, hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Pagkatapos ng lahat, ang isang fox na babae tulad ni Luoluo ay madalas na ibinebenta. Bilang isang alipin, ang Luoluo ay dapat na binili ni Yezuan at magkasamang sumali sa Hall of Burning Sun. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation at sinabing, maraming putol na espada ang lumilipad sa hangin.
Kung tayo ay pumasok sa sword formation na ito, natatakot akong atakihin tayo ng mga ito. Tama, gayunpaman, dahil nandito na tayo, natural na kailangan nating pumasok at tingnan. Dapat ay medyo marami ang mga tao sa harap namin. Hindi natin maaaring hayaang makuha muna nila ang mga kayamanan, tumanggo si Wen Kang. Kaagad, silang 5 ay humakbang sa libingan ng espada. Ang libingan ng espada ay medyo madilim, kaya wala silang pagpipilian kundi gamitin ang kanilang mga sinag ng espada upang magbukas ng landas. Gayunpaman, hindi na kailangan ni Yezuan, na mayroong Eye of Revelation at Eye of Perception. Senior Kuya Wen, may 2 putol na espada na nanggagaling sa kaliwa mo. Kakapasok lang nilang 5 sa sword tomb nang binalaan sila ni Yezuan. Medyo nagulat si Wen Kang at ang iba dahil wala silang narinig. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naniwala sila na talagang may 3 putol na espada na nagmumula sa kaliwa. Whoosh! 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 Mabilis na naglaslas ng 3 beses si Wen Kang gamit ang kanyang espada at itinumba ang 3 sirang espada. Gayunpaman, ang 3 putol na espada ay patuloy na lumipad pagkatapos ng ilang sandali. Marunong silang sumunod sa atin. Ang gulo, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Isang kakaibang enerhiya lamang ang kanyang nakita na bumabalot sa 3 putol na espada. Napakalambot ng tunog ng 3 putol na espada na tumutusok sa hangin. Bilang karagdagan sa kadiliman ng libingan ng espada, ang mga ordinaryong tao ay mahihirapang matuklasan ang mga ito. Gayunpaman, ito ay isang piraso ng cake para kay Yezuan. Kahit nakakainis itong 3 sirang espada, hindi naman mataas ang attack power nila. Babantayan ko lang sila, sabi ng lalaking nakaitim. Sige, tumanggo si Wen Kang. Ang pangkat ng 5 ito ay pinamunuan niya. Ang babaeng nakaputi ay nasa kanan, sina Yezuan at Luo Luo ay nasa kaliwa, at ang lalaking nakaitim ay nasa likod. Pagkaraan ng ilang sandali ay umaban, 2 pang putol na espada ang sumalakay sa kanila. Gayunpaman, sa oras na ito, ang 3 sirang espada na humahabol sa likod nila ay biglang lumingon. Nakikita ko, ang mga sirang espada ay mayroon ding hanay. Hanggat umalis tayo sa hanay na iyon, ang mga sirang espada ay lilipad pabalik sa kanilang sarili, sabi ni Wen Kang. Napagtanto din ito ni Yezuan at ng iba pa. Dahil iyon ang kaso, ito ay simple. Ang 3 sirang espada ay lumiit sa 2. Gayunpaman, hindi nagtagal at napagtanto nila na hindi ito ganoon kadali. Hindi nabawasan ang kahirapan dahil nabawasan ang bilang ng mga sirang espada. Sa halip, nadagdagan ito. Sa sword formation na ito, habang palalim tayo, mas mabilis ang bilis ng mga sirang espada, at mas malakas ang attack power. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hula niya, napagtanto din ito ng iba. Kakayanin pa rin nila ang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, narinig nila ang isang malinaw na tunog. Nako, yung mga puppet na hugis espada. Tumigil ka. Si Wen Kang, na tumatakbo sa harapan, ay biglang huminto sa kanyang kinatatayuan. Napatigil din si Yezuan at ang iba pa nang marinig nila ito. Sinuri ni Yezuan ang paligid gamit ang kanyang Eye of Revelation. Wala siyang nahanap sa paligid nila. Ang tunog na ito ay nagmumula sa napakalayo. Dagandong, gaya ng inaasahan, may nakikipaglaban sa mga puppet na hugis espada sa unahan. Senior Kuya Wen, dapat ba tayong pumunta? Tanong ng lalaking nakaitim. Tara na at tingnan natin. Tumanggo si Wen Kang. Nakita nila kung gaano kalakas ang hugis espada na mga puppet. Ang pinakamahina sa mga hugis espada na pupi ay nasa maagang yugto ng Supreme Being Realm. Bukod dito, kamangha-mangha ang kanilang defensive power. Kung wala si Wen Kang sa gitnang yugto ng Supreme Being Realm, hindi sila makakaabot ng ganito. Gayunpaman, dahil may nakikipaglaban sa mga puppet na hugis espada, maaari silang pumunta at tingnan. Kung ang mga tao mula sa Juyin Palace, maaari nilang samantalahin ang sitwasyon. Nang makalapit sila, napagtanto nilang hindi ang mga taga Juyin Palace, kundi ang grupo noon. Ang mga kaaway ay tiyak na magkikita sa isang makitid na daan. Ngumuso si Wen Kang. Ngayon lang nila tayo inatake. This is a good chance for revenge. Sumagot naman ang lalaking nakaitim. Sa sandaling ito,
ang 7 mandirigma ay nakikipaglaban sa 2 hugis espada na papel. Kabanata 908. Fair na, si Wen Kang ay nagpakawala ng mahinang dagandong at pinangunahan ang pagsalakay. Sa sandaling ito, ang 7 sa kanila ay nakikipaglaban sa 2 pick na 8th Supreme na hugis espada na mga puppet. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na gumawa ng isang hakbang. Luo, tayo din. Matapos sabihin iyon ni Ye Zuan kay Luo, direktang sinisingil niya ito. Sa pagkakataong ito, wala siyang balak na magpigil at direktang ibinato ang 3 lumilipad na espada. Sa trio ni Wen Kang, alam din ng babaeng nakaputi kung paano kontrolin ang 2 lumilipad na espada. Kung hindi sana sila inalis ni Ye Zuan. Sa suporta ng 3 lumilipad na espada, ang husay ni Ye Zuan sa pakikipaglaban ay dumb-oble man lang. Ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang maagang ika-8 Supremo. Siyempre, ang Eye of the Void ay hindi ginamit sa ngayon. Ito ang trump card ni Ye Zuan. Kung ginamit niya ito, ang kabilang partido ay magbabantay sa hinaharap. Sa isang iglap, mabilis na pumasok sa labanan ang 5 grupo ni Wen Kang. Damn it, kayo pala. Sigaw ng nasa gitnang edad na nangunguna. Ang 2 pick na 8th Supreme na hugis espada na mga puppet na ito ay sapat na upang harapin. Ngayong ang 5 na grupo ni Wen Kang ay nakacharge na, ito ay magiging mahirap. Boom! 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 Sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog, ang isa sa kanila ay biglang bumagsak sa lupa at ang kanyang ulo ay itinapon sa hangin. Ang pumatay sa kanya ay hindi ang trio ni Wen Kang, at hindi rin si Ye Zuan. Si Luo talaga iyon. Hehe, kahit hindi ako gumamit ng Demon Fox Flash, napakalakas ko pa rin. Humajijek si Luo at inikot ang kanyang baywang. Nang inag ang puso ni Ye Zuan. Kailangan niyang magsumikap, kung hindi ay may iwan siyang muli ni Luo. Kung nangyari iyon, siya ay nasa isang trahedya. Sa orihinal, ang kabilang partido ay may 4 na maagang 8th Supreme. Ngayong namatay na ang isa sa kanila, 3 na lang ang natitira. Ngayon lang, nakatakas sila. Sa pagkakataong ito, hindi sila papayagan ni Ye Zuan na umalis ng ganoon kadali. Bang! Sa ilalim ng todong pag-atake ni Ye Zuan, isang maagang ika-8 Supremo ang tinusok ng lumilipad na espada. Kaagad pagkatapos, naglaslas si Ye Zuan gamit ang kanyang espada at direktang pinutol ang ulo ng kanyang kalaban. Kasabay nito, ang babaeng nakaputi at ang lalaking nakasuot ng itim ay pinatay ang isa sa kanila. Ngayon, ang 3 mid-stage na Supreme Being na eksperto na lang ang natitira. 2 sa kanila ay pinipigilan ng 2 hugis espada na puppet, habang ang pangatlo ay nakikipaglaban kay Wen Kang. Dati, nakakalaban na ni Wen Kang ang isa laban sa 3. Ngayong one-on-one na, nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban sa isang kisap mata at patayin ang kanyang kalaban sa wala pang 10 round. Sa sandaling ito, 2 kaaway na lang ang natitira. Pumunta ka. Nagkatinginan silang 2, saka tumalikod at tumakas. Chase! Hindi pa kakawala ni Wen Kang ang pagkakataong ito na bugbugin ng isang aso habang ito ay nakababa. Sa kasamaang palad, biglang tumalikod ang 2 hugis espada na puppet at inatake siya. Damn it! Galit na nagmura si Wen Kang. Mukhang mabibigo na naman siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, 2 kislap ng liwanag ang biglang dumaan. Demon Fox Flash. Mata ng Nirvana. 2 malamig na sinag ng liwanag ang dumaan. Ang 2 mid-stage na Supreme Martial Artist na tumatakas ay parang may naramdaman. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo upang tumingin, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang 2 pag-ataking ito ay ang trump card ni Ye Zuan at Luo. Upang makamit ang isang pambihirang tagumpay, si Ye Zuan ay lalabas ng todo. Rip! Rip! 2 malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang 2 mid-stage na Supreme Martial Artist na mabilis na tumakbo palayo ay sunod-sunod na pinugutan ng ulo. Hehe, 2 universe ring ang nasa kamay ko. Humajijek si Luo. Itinago niya ang universe ring sa 2 bangkay, pagkatapos ay mabilis na bumalik. Sa 7 tao, si Wen Kang, ang lalaking nakasuot ng itim, at ang babaeng nakasuot ng puti ay pumatay ng isang kalaban. Gayunpaman, sina Ye Zuan at Luo ay pumatay ng 2 kalaban, at 2 sa kanila ay mga mid-stage na Supreme Martial Artist.
Dapat malaman ng isang tao na sina Ye Zuan at Luo Luo ay nasa mid-stage lamang na supreme martial artists. Ito ay isang buong kaharian sa itaas nila. Saan nanggaling ang 2 taong ito? Nang makita ni Wen Kang at ng dalawa pa ang eksenang ito, hindi nila maiwasang kiligin. Kung ginamit ni Ye Zuan at Luo Luo ang 2 pag-ataking ito para salakayin sila, natatakot sila na. Gulp! Napalunok silang 3 ng laway. Gayunpaman, naniniwala sila na sina Ye Zuan at Luo Luo ay mula sa Burning Sun Hall. Kung tutuusin, kung sinalakay sila, bukod kay Wen Kang, namatay ang lalaking nakaitim at nakaputing babae. Sa sandaling ito, naibigay na ni Luo Luo ang lahat ng Universe Ring kay Ye Zuan. Ding, nakamit ng host ang isang pambihirang tagumpay. Sa kasalukuyan, ang host ay nasa tuktok ng ika-7 Supreme Martial Artist. Matapos makuha ang 4 na Universe Ring, sa wakas ay narinig ni Ye Zuan ang system notification. Ito rin ang dahilan kung bakit ginamit niya ang Eye of Nirvana. Hanggat nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, ang kanyang lakas ay tataas ng mabilis. Kahit na nalantad ang mata ng Nirvana, hindi ito mahalaga. Para sa mga natitirang item, direktang ibinigay ni Ye Zuan kay Luo Luo. Gayunpaman, hindi sila mapino ni Luo Luo dito. Junior Brother Ye, halika at harapin itong 2 hugis espada na puppet, sigaw ni Wen Kang kay Ye Zuan. Nang hinahabol ni Ye Zuan at Luo Luo ang dalawa, pinipigilan ni Wen Kang at ng 2 pa ang 2 puppet sa tuktok ng ika-8 antas ng Supreme Martial Artist. Wala silang masyadong tao, kaya medyo mahirap. Gayunpaman, sa pagdagdag ni Ye Zuan at Luo Luo, ang pressure ay nabawasan ng malaki. Pipigilan ko muna sila. You guys go and destroy one of the sword-shaped puppets, sigaw ni Wen Kang. Naiintindihan. Tumango si Ye Zuan at ang 3 pa. Ang mga pupi na hugis espada ay 2 metro ang taas at may hawak na malalaking espada sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga pag-atake ay napakabangis at sapat na upang seryosong masugitan ang sinumang mid-stage na ika-8 Supreme Martial Artist. Gayunpaman, pangunahing nilinang ng Burning Sun Hall ang Golden Body of Sovereigns at ang kanilang pangangatawan, kaya mas mabilis sila kaysa sa Yin Palace. Kahit ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nakaiwas sa mga pag-atake ng mga puppet na hugis espada. Boom! 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 Ang mga pag-atake ni Ye Zuan at ng iba pang 3 ay damapo sa hugis espada na pupi. Sa kasamaang palad, ang kanyang 70% na layunin ng espada ay hindi nagawang basagin ang baluti ng hugis espada na pupi. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Ye Zuan ay magagawa ito ni Luo Luo. 80% claw intent. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Hehe, may breakthrough lang ako. Direktang tumunog ang boses ni Luo Luo sa isip ni Ye Zuan. Lalong naging interesado si Ye Zuan sa bloodline ni Luo Luo. Anong uri ng bloodline mayroon si Luo Luo? Ano ang buntot ng gintong buhok sa buntot? Dahil ang mga pag-atake ni Ye Zuan ay hindi makakasakit sa hugis espada na pupi sa tuktok ng ika-8 Supreme Martial Artist, siya ay kumilos bilang pain at umaakit sa mga pag-atake ng hugis espada na pupi, habang si Luo Luo at ang 2 pa ang responsable sa pag-atake. Wala pang 10 segundo, natalo na nilang 4 ang hugis espadang puppet sa tuktok ng ika-8 Supreme Martial Artist. Pagkatapos, si Wen Kang naman. Hindi naman talaga masama ang lakas ni Wen Kang. Nang makialam si Ye Zuan at ang 3 pa, ang kanyang hugis espada na pupi ay puno na ng mga sugat. Sa lakas ni Wen Kang, hindi isang problema ang pagtalo sa hugis espada na pupi na ito. Hindi nagtagal, nawasak ang parehong hugis espada na mga pupi. Nang mahulog ang pangalawang hugis espada na pupi, lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngayon, hindi nang ahas si Wen Kang at ang 2 pang maliitin sina Ye Zuan at Luo Luo. Hindi ko inasahan na ganoon kalakas si Junior Brother Ye at Junior Sister Luo Luo. Ngayon, kahit na makaharap natin ang koponan ng Yin Palace, hindi tayo dapat matakot. Sabi ni Wen Kang. Kabanata 909. Tahimik lang na tumawa sina Ye Zuan at Luo Luo. Ang 2 galaw na iyon ay kanilang trump card. Kung hindi nila ginamit, baka hindi sila kasing lakas ni Wen Kang. Siyempre, ngayong nakalusot na si Ye Zuan sa 7th Supreme Being Pick, ang kanyang lakas ay higit sa 2. Dapat kaya niyang labanan si Wen Kang. Sige, ituloy na natin ang lakad natin.
Pagkatapos magsalita ni Wen Kang, nagpatuloy siya sa paglalakad ng mas malalim sa libingan ng espada. Nakatagpo na sila ng 8th Supreme Being Peak na hugis espada na pupi bago makarating sa kailaliman. Kung magpapatuloy sila, makakatagpo kaya sila ng ika-9 na Supremo. Gayunpaman, dahil nandito na sila, imposibleng bumalik sila sa pinanggalingan nila. Bato na hugis espada. Maaaring mayroong isang bato na hugis espada sa libingan ng espada na ito. Kung nakuha nila ito at matagumpay na naibalik ito sa Burning Sun Palace, tiyak na gagantimpalaan sila ng Burning Sun Palace. Nagpatuloy si Yezuan at ang iba pa sa kanilang paglalakbay. Kasunod nito, nakatagpo sila ng maraming lumilipad na sirang espada. Gayunpaman, kumpara sa mga puppet na hugis espada, ang mga sirang espadang ito ay hindi gaanong mapanganib. Ang libingan ng espada ay napakadilim. Ginamit ng lahat ang kanilang sword energy para magbukas ng landas. Gayunpaman, kalahating oras pagkatapos nilang pumasok sa libingan ng espada, isang sinag ng liwanag ang biglang pumasok sa kanilang mga mata. May gintong ilaw sa harap, sabi ni Wen Kang sa mahinang boses. Agad na ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang lugar. Gayunpaman, napakalayo ng gintong liwanag at hindi niya malinaw na makita kung ano ang pinanggagalingan ng liwanag. Binilisan nila ang kanilang lakad. Habang patuloy silang lumalalim, nagsimulang magbago ang paligid. Ang bilang ng mga sirang espada sa lupa ay biglang dumami. Habang nasa daan, kinukolekta ni Yezuan at luo-luo ang mga sirang espadang ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay itinuturing na mga materyales sa forging. Gayunpaman, nang makarating sila sa lugar na ito, nagulat sila. Ang lupa ay napuno ng mga sirang espada. Ito ay isang dagat ng mga espada. Ang hindi mabilang na mga sirang espada ay nagpaningning sa mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, ang atensyon ni Yezuan ay naakit ng gintong liwanag sa harapan nila. Isa itong malaking gintong espada na hindi bababa sa 100 metro ang taas. Ang malaking gintong espada na ito ay ipinasok sa bubong ng isang gintong palasyo. Sa tabi ng gintong palasyong ito, may ilang mga figure. Mag-iingat ka, huwag kang pumunta doon. Huminto si Wen Kang at nagsabi, may mga eksperto mula sa Yin Palace doon. Sa oras na ito, hindi pa sila ganap na nakaalis sa anino. Bukod dito, malayo pa sila, kaya hindi sila napansin ng grupo sa tabi ng gintong palasyo. Mabilis na iniskan ni Yezuan ang lugar gamit ang kanyang Eye of Revelation. Mayroong higit sa 10 tao sa labas ng gintong palasyo, at lahat sila ay may malalakas na aura. Kung tutusin, hindi naman mahina ang mga makakarating dito. Gayunpaman, nakakita si Yezuan ng pamilyar na figures sa karamihan. Li Teng. Oo naman, si Li Teng ay isang especially iyan na ipinadala ng Yinju Palace. Pagkatapos niyang ipadala ang larawan, bumalik siya sa Yinju Palace. Ang may nakatiklop na pamaypay sa kanyang kamay ay si Ma Cheng, na nasa ikalimang ranggo sa Juyin Palace. Siya ay isang pick na 8th Supreme Martial Artist. Bilang karagdagan, mayroong 3 mid-stage na Supreme Martial Artist sa paligid. Napakalakas nila, pinaikit ni Wen Kang ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Ika-8 Supreme Martial Artist pick. Ito ang lakas ng mga nangungunang disipulo ng Absolute Yin Palace at Burning Sun Hall. Bagamat malakas si Wen Kang, hindi pa rin niya kayang hamunin si Ma Cheng. Kung tutusin, elite din ang kabilang partido. Senior Kuya Wen, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng babaeng nakaputi sa mahinang boses. Tingnan muna natin. Ang bagay na iyon ay dapat nasa gintong palasyo. Gayunpaman, ang pangkat mula sa Juyin Palace ay tila hindi nakahanap ng paraan upang makapasok sa palasyo, sagot ni Wen Kang. Nagpatuloy si Yezuan sa pagmamasid. Gayunpaman, ang kanyang Eye of Revelation ay hindi makakapasok sa palasyo. Gusto rin niya ang hugis espada na batong iyon, ngunit kailangan lang niyang itala iyon. Wala siyang pakialam kung sino ang nakakuha ng bato sa huli. Gayunpaman, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, hindi ganoon kadaling makuha ang hugis sword na bato. Ang grupo mula sa Yinju Palace ang kanyang pinakamalaking hadlang. Kung ako ay isang 8th Tribulation Supreme Martial Artist, I would be qualified to fight with those people. Unfortunately, I'm only at the peak of 7th Supreme Martial Artist.
Hindi pa nga ako nakakaabot sa level ng Tribulation Transcendence. Si Yezuan ay walang magawa. Isang kaharian lang ang layo niya, kaya tiyak na hindi niya kayang labanan si Ma Cheng ng direkta. Para sa iba pang tatlong mid-stage na Supreme Martial Artists, walang pakialam si Yezuan sa kanila. Dagandong. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa harapan. Si Yezuan at ang iba pang apat na tao ay tumingin at nalaman na ang gintong espada ay biglang nahulog. Ano? Medyo nagulat si Yezuan. Bakit biglang nahulog ang gintong espada? Saglit niyang pinagmasdan at napag-alaman na ang grupo ng mga tao ay mukhang naguguluhan din. Malinaw, hindi nila inaasahan ang resultang ito. Ang bilis ng pagbagsak ng gintong espada ay napakabagal. Gayunpaman, habang ito ay tumagilid, nagsimulang mag-crack ang bubong ng palasyo. Di nagtagal, hindi mabilang na mga gintong espada ang lumipad palabas mula sa loob. Ang gintong liwanag na pumuno sa kalangitan ay natakot kay Yezuan at sa iba pang apat na tao. Matapos lumipad ang mga gintong espada, direktang inatake nila ang koponan mula sa Juyin Palace. Ang libu-libong mahahabang espada na sumasayaw sa hangin ay natakot sa grupo ng mga tao sa kanilang talino. Atake dali! Agad na sumigaw ang binata na nakaputing damit na si Ma Cheng na may hawak na folding fan. Matapos makita ang eksenang ito, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Mabilis siyang naglabas ng mahabang espada at nagsimulang umatake ng baliw. Kasabay nito ay mabilis siyang umatras. Ang bagyo ng libu-libong gintong espada ay lumipad patungo sa koponan mula sa Juyin Palace. Hindi lang iyon, daan-daang espada ang lumipad sa lahat ng direksyon. Mayroong kahit 2 hanggang 300 espada na lumipad patungo kay Yezuan. Natuklasan na tayo. Fair na, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Wen Kang. Ang mga gintong espada ay kakaiba at hindi mukhang simple. Si Yezuan at ang iba pang apat na tao ay umatras at sabay na umatake. Sa kabutihang palad, ang mga gintong espada ay hindi masyadong malakas. Hindi alam kung ito ay dahil sa napakarami sa kanila o dahil sila ay napakalayo. Ang bawat pag-atake ni Yezuan ay maaaring magpatamba ng ilang gintong espada. Wala pang 5 segundo, ang daan-daang gintong espada ay nahulog lahat sa lupa. Sa sandaling iyon, sumugod si Yezuan at kinuha ang isang gintong espada. Pinagmasdan ni Luo si Yezuan na inalis ang mga ginintoang espada at sinabing nagtataka, "Wow, maaari mo bang ilagay ang mga ito?" Hindi rin inaasahan ni Yezuan na ang mga ginintoang espada ay maaaring itabi. Bukod dito, napakaganda ng kalidad ng mga gintong espada. Lahat sila ay upper-grade sovereign divine weapons. Kung kaya niyang alisin ang lahat ng halos 2,000 ginintoang espada, maaaring malampasan niya ang kapigatian. Junior brother Ye, tara at tingnan natin. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Wen Kang. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa gintong palasyo kasama ang 2 pang tao. Ang unos ng mga gintong espada ay higit na naakit ng koponan mula sa Juyin Palace. Daan-daang gintong espada ang umalis sa koponan at lumipad sa ibang direksyon. Malamang may mga nagtatago pa sa paligid. Gamit ang Juyin Palace bilang king, ito ay isang magandang pagkakataon upang makapasok sa gintong palasyo. Gayunpaman, nang lumapit si Wen Kang sa ginintoang palasyo, libu-libong ginintoang espada ang lumipad palabas mula sa loob. Nanlumos si Wen Kang. Hindi niya inaasahan na napakaraming gintong espada sa loob. Gayunpaman, hindi siya napigilan ng mga gintong espadang ito. Senior Kuya Wen, haharangin namin sila para sa iyo. Pumasok ka na. Kabanata 910. Bagamat maraming gintong espada, mahuhulog ito kapag tinamaan sila ng isang malakas na suntok. Hindi sila makakalipad pabalik at manakit ng mga tao, kaya mas madali silang harapin. Gayunpaman, may nakagawa na nito bago si Wen Kang. Nalampasan ni Ma Cheng mula sa Yin Palace ang lahat ng mga hadlang at pumasok sa gintong palasyo. Hindi lamang iyon, ngunit ang isa pang figure ay lumabas din mula sa kadiliman at sumugod din. Dahil ang figurang ito ay nagmamadaling lumabas mula sa kabilang panig ni Yezuan, maging si Yezuan, na may mata ng pahayag, ay hindi makakita sa ginintoang palasyo. Kaya naman, hindi niya napansin ang ganoong eksperto. Hindi pumasok si Yezuan dahil pakiramdam niya ay hindi siya mananalo laban kay Ma Cheng.
Sa makatuwid, siya at si Luoluo ay naghihintay sa labas upang kunin ang mga gintong espada. Young Master, mayroon akong isa pang daan dito. Inihagis ni Luoluo ang sarili niyang interspatial ring kay Yezuan. Kinuha ni Yezuan ang mga gintong espada sa loob at ibinalik ang interspatial ring. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 3,000 gintong espada na lumilipad sa labas. Kung makukuha ni Yezuan ang lahat ng ito, tiyak na maiaangat niya ang kanyang kultibasyon sa antas ng kapigatian. Sa oras na iyon, makukuha niya ang hugis espada na bato ni Ma Cheng. Lalong gamaan ang loob ni Yezuan nang makitang ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay hindi interesado sa mga gintong espada. Pananagutan lamang nila ang pagbagsak ng mga gintong espada. Para sa mga gintong espada na natamba, natural na kinokolekta ni Yezuan at Luoluo. Ang paglilinang ni Yezuan ay nagsimula ng mabilis na umunlad. Napakabagal sa pagkolekta ng mga gintong espada. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan at nahulog sa grupo ng mga tao sa di kalayuan. Sa halip na kolektahin ang mga gintong espada, mas mabuting pumatay ng mga tao. Sinamantala ni Li Teng ang pagkakataong makatakas dahil nasa panganib ang kanyang clone. Hindi niya inaasahan na lilito siya rito. Ngayon, papatayin siya ni Yezuan. Young Master, pupunta rin ako. Biglang sumigaw si Luoluo. Magkasama, pumatay ng walang awa. Sabi ni Yezuan. Okay. Sa sandaling ito, sina Yezuan at Luoluo ay umatake. Kahit na mayroong 3 mid-stage na Supreme Martial Artist expert sa grupong iyon ng mga tao, ang iba ay walang dapat ikatakot. Sa sandaling ito, napansin din ni Li Teng, na pinaghalo sa karamihan, si Yezuan. Nanginginig ang kanyang katawan habang gulat na sinabi, bakit nandito ang batang ito? Noong araw na iyon, siya ay binugbog ni Yezuan hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Naaalala niya pa rin ang sama ng loob na ito sa kanyang puso. Senior brothers and sisters, ang brat na iyon ay ang bagong super genius ng Burning Sun Hall, pakipatay siya. Agad na sumigaw si Li Teng. Ipaubaya mo sa akin ang Burning Sun Hall. Nang marinig ito, isang dalubhasa mula sa Absolute Yin Palace sa maagang yugto ng antas ng Sovereign ay sumigaw ng malakas bago sumugod kay Yezuan. Maaaring kontrolin ng mga elite ng Absolute Yin Palace ang dalawang lumilipad na espada. Higit pa rito, sila ay bihasa sa mga ilusyon at pag-atake sa isip. Hindi mahina ang kanilang lakas. Napapikit pa si Yezuan, ngunit nakaramdam na siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ito ang kabilang partido na gumagamit ng mental attack. Kaya mo, at kaya ko rin. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang ginagamit niya ang Burning Eye at ang Eye of Illusion. Isang antas lang ang layo niya sa kabilang partido. Bilang karagdagan, ang kanyang Heavenly Eye bloodline ay umabant ng 2 beses. Kahit na ang kabilang partido ay may mental resistance, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mababawasan ng 10 hanggang 20%. Swish! Swish! 2 lumilipad na espada ang umatake kay Yezuan. Sa sandaling ito, mata ng Nirvana, isang pilak na liwanag ang biglang lumitaw at direktang tumawid sa distansyang 10,000 metro, agad na pinutol ang ulo ng kabilang partido. Hindi lang iyon, dumaan din sa kanya ang Eye of Nirvana at direktang pinatay ang kalaban na koponan. Swish! 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 Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang Eye of Nirvana ni Yezuan ay direktang pumatay ng halos 10 tao. Gayunpaman, si Li Teng ay halos hindi nakabitin sa isang sinulid. Saktan mo siya. Muling kumislap ang mga mata ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Eye of Control, at ang target ay si Li Teng. Sa sandaling ito, si Li Teng ay nasa parehong antas ni Yezuan at agad na nakontrol. Kaagad, inatake niya ang isang nasa gitnang yugto na Supreme Martial Artist mula sa Juyin Palace. Whoosh whoosh! Biglang lumitaw ang tunog ng hangin. Bago pa makapag-react ang babae mula sa Juyin Palace, nataman siya ng espada ni Li Teng na naglalaman ng 75% sword intent at lumipad palabas. Ano? Nagulat naman ang 2 pang tao. Bilang isang especially iya mula sa Juyin Palace. Sa Burning Sun Hall, bakit biglang sasalakayin ni Li Teng ang kanyang sariling mga tao? Hindi kaya double agent siya. Kaagad, isa pang senior sister mula sa Juyin Palace ang direktang sumalakay kay Li Teng.
Swish! Ang ulo ni Li Teng ay direktang naputol, at siya ay namatay kaagad. Hindi niya siguro akalain na mamamatay siya sa kamay ng sarili niyang bayan. Sa sandaling ito, mayroon na lamang 3 middle stage na supreme martial artist mula sa Juyin Palace na natitira sa grupong ito, at isa sa kanila ang nasugatan. Young Master, ako na. Biglang naging kidlat si Luo Luo at lumipad patungo sa sugatang babae mula sa Juyin Palace. Kahit si Ye Zuan ay hindi makareact sa bilis na ito. Demon Fox Flash, Swish! Ang babae mula sa Juyin Palace na nasugatan ni Li Teng ay hindi makapag-react sa oras at direktang naputol sa kalahati ng flash ni Luo Luo. Gayunpaman, hindi siya namatay kaagad. Soul Splitting Claw, nagmamadaling nagdagdag ng isa pang kuko si Luo Luo at kinamot ang lalamunan ng babae. Agad na bumulwak ang dugo. You little bitch, go to hell. Ang ibang babae ay galit na galit at inatake si Luo Luo. Bang! Ang pag-ataking ito na naglalaman ng 80% sword intent ay direktang tumama sa katawan ni Luo Luo at direktang hiniwa ito sa kalahati. Gayunpaman, hindi nag-alala si Ye Zuan dahil ang tinamaan ng pag-atake kanina ay clone lamang ni Luo Luo. Ang totoong Luo Luo ay hindi talaga napunta, at ang gumamit ngayon ng Demon Fox Flash ay ang clone din niya. Hindi masama ang Demon Fox clone ni Luo Luo, ngunit sa kasamaang palad, ito ay babagsak pagkatapos ng 1 segundo. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Ang clone ng Demon Fox ay mabubuhay lamang ng 1 segundo, kaya pagkatapos gamitin ng clone ng Demon Fox Flash para patayin ang kalaban, automatiko itong babagsak kahit na hindi ito inaatake. Ngayon, 2 laban sa 2. Junior Sister Chen. Nang makita ng lalaki mula sa Juyin Palace na namatay ang kanyang minamahal, agad na namula ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, hindi na niya hinaramgan ang mga gintong espada at direktang inatake si Ye Zuan. Nililigawan mo si kamatayan, Eye of Nirvana. Muling kumislap ang mga mata ni Ye Zuan, at isang silver slash ang bumasag sa hangin. Ang lakas ng pag-atake ng Eye of Nirvana ay napakalakas at hindi bababa sa katumbas ng 85% layunin ng espada. Noong si Ye Zuan, na nasa tuktok ng 7th Supreme, ay gumamit ng Eye of Nirvana, sapat na ito upang banta ang pinakamataas na 8th Supreme. Swoosh! Rip! Hindi napigilan ng ekspertong ito mula sa Juyin Palace at agad na pinugutan ng ulo. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Eye of Nirvana, ang mga mata ni Ye Zuan ay direktang nabulag. Ito ay dahil naubos na niya ang lakas ng kanyang mata. Gayunpaman, hindi natakot si Ye Zuan dahil mayroon pa rin siyang Eye of Perception. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang clone ay direktang bumasag sa kawalan at agad na dumating. Ibinahagi ng orihinal na katawan at clone ni Ye Zuan ang devouring space, ngunit hindi sila magkapareho ng kapangyarihan sa mata. Matapos dumating ang clone, direktang sumanib ito sa orihinal na katawan ni Ye Zuan, at ang lakas nito ay direktang tumaas ng 10%. Mata ng Nirvana. Pagkatapos magsama-sama, ginamit ni Ye Zuan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa huling babae sa gitnang yugto ng Yin and Palace.